Ang maalamat na hukbo ni Cromwell ay nahaharap sa tiyak na kamatayan, nakulong dahil sa sakit at sa kalabang mas marami sa kanila ng 3-1. Ang sumunod ay isang mapangahas na pag-atake sa madaling araw na nagpabago sa desperado at maputik na bitag na ito tungo sa kanyang pinakadakilang tagumpay. Ang taon noon ay 1650 at ang dakilang general ay natagpuan ang kanyang sarili na tila nakakulong sa isang kabaong sa baybayin. Ang sigalot ay hindi lamang militar. Ito ay ang ikatlong digmaang sibil na pinag-alab ng malalim na relihiyoso at politikal na mga lamat. Matapos bitayin si Haring Charles ang una at itatag ang Commonwealth ng England, isang hakbang na itinuring ng mga Scottish Covenanter bilang pagpaslang sa hari at heresiya, kinoronahan ng mga Scots ang anak ng yumaong hari, si Charles ang ikalawa, na epektibong humahamon sa England na sumalakay. Si Cromwell, bilang Captain General ng tanyag na New Model Army, ay nagmartsa patungong Hilaga na umaasang isang mabilis at mapagpasyang labanan ang dudurog sa banta na ito sa bagong silang na republika. Sa halip, hinarap niya ang matalino, matiyaga, at madulas na estratehiya ng veteranong general ng Scotland na si David Leslie. Si Leslie, isang propesyonal na sundalo na naglingkod sa hukbong Swedish noong 30 taong digmaan, ay natuto ng isang mahalagang aral. Huwag haharapin si Cromwell ng harapan kapag ang lupain ay pabor sa pagkaantala. Isinagawa ni Leslie ang isang walang kamali-mali na kampanya ng pag-ubos at pagtanggi. Sistematiko niyang iniwasan ang bukas na labanan, sinubaybayan ang mga puwersang Ingles, sinunog ang mga pananim, pinutol ang mga linya ng supply, at binakante ang mga garison bago ang pagsulong ni Cromwell. Sa loob ng ilang linggo, ang mga hanay ng Ingles ay nagpumilit dumaan sa pagalit at basang ulan na teritoryo, kung saan ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang mga mamamayang Scottish, na nagkakaisa sa pabama sa ilalim ng Covenant, isang mahigpit na panunumpa ng Presbyterian, ay hindi nagbigay ng anumang pagkakataon o tulong sa sumasalakay na hukbo ng mga sectaries at independents. Ang lupain mismo ay tila nakikipagsabwatan sa kaaway. Ang dating hindi magaping New Model Army, ang makina ng Rebolusyong Ingles, ay unti-unting naglalaho, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng mapanira at hindi nakikitang mga kaaway na sakit, pagkakalantad sa lamig, at gutom. Ang walang humpay na ginaw at pamamasa ng panahon sa Scotland ay umubos sa kanilang lakas na humantong sa pneumonia at laganap na impeksyon. Sa oras na marating nila ang maliit na bayan sa baybayin ng Dunbar, ang isang ikatlo ng hukbo, humigit kumulang 4,000 kalalakihan, ay nakatabi na dahil sa kinatatakutang bloody flux, dysenteria, lagnat, at matinding malnutrisyon. Ang mga veteranong natira ay hindi na mukhang ang maalamat na mga Ironsides, kundi tila mga multo na lamang. Ang kanilang mga mukha ay payat, hupyak dahil sa mga linggo ng pagkatalo at sakit. Ang kanilang dating matingkad na pulang Amerikana ay kupas na at may mansa ng putik at tubig dagat na hindi na mabubura. Si Cromwell, isang tao na ang buong pananaw sa mundo ay nakaugat sa isang matindi at hindi matitinag na personal na pananalig sa isang personal at gumagabay na providence, ay alam ang nakakatakot na aritmetika. Mayroon na lamang siyang humigit kumulang 10,000 epektibong mandirigma na natitira. Mas mabilis silang namamatay kaysa sa kaya niyang lumaban o umatras. Ang tanging maaari nilang takasan ay ang isang kahiyahiyang paglikas sa dagat. Isang pag-amin sa kabiguan ng estratehiya na malamang na magpapabuwag sa pamahalaan ng Commonwealth sa London. Ang pag-atras sa timog sa pamamagitan ng lupa ang tanging isa pang opsyon, ngunit isinara na ni General Leslie ang pintuang iyon ng may propesyonal na katiyakan. Ang pananampalataya ni Cromwell ay sinusubok ng sagad. Gumugol siya ng maraming oras sa mapanalangin at mapag-isang paghihirap. Hinahanap sa madilim na abot-tanaw ang isang malinaw na tanda na hindi pinabayaan ng Diyos ang layunin ng Puritanong Rebolusyon. Perpektong naiplano ni Leslie ang bitag gamit ang heograpiya bilang kanyang kakampi. Habang ang 10,000 desperadong tao ni Cromwell ay nagsisiksikan sa makitid na mga bukid sa paligid ng Dunbar, naghahanap ng bahagyang masisilungan mula sa mahapdi na hangin sa dagat,
Inilipat ni Leslie ang kanyang sariling hukbo na binubuo ng 22,000 tao. Sariwa, may sapat na supply, at pinagalab ng sigasig sa relihiyon sa isang posisyong hindi magagapi. Ang puwersang Scottish na ito ay isang makapangyarihang panoorin ng pambansa at espiritual na silakbo. Ang kanilang asul na mga bandila ng Covenanter ay mataas na nakawagayway. Ang kanilang mga hanay ay matatag, may tiwala, at sabik na ibigay ang huling at matuwid na hagupit laban sa mga kinasusuklamang pumatay ng hari. Ang bitag ay naikasa sa pinakamakitid na bahagi ng kalsada sa baybayin, isang natural na choke point na tinatawag na Cockburn's Path. Ang matatarik at baku-bakong Lammermuir Hills na hindi madadaanan ng isang malaking hukbo na may mga kagamitan ay matalas na bumababa patungo sa baybayin na nag-iiwan lamang ng isang maliit at makitid na piraso ng lupa para sa kalsada patungong timog. Sa kaliwa ng mga Ingles, ang mga burol ay biglang tumataas, isang natural at hindi mapasok na pader na nakatayo sa itaas ng kampo. Sa kanilang kanan, ang kulay abo at walang awang North Sea ay humahampas sa baybayin na nagiging sanhi upang ang pagtakas sa dagat ay maging walang katiyakan. Ang hukbo ni Cromwell ay nakasiksik sa isang maliit na espasyo, putol mula sa pagkain, tulong at pagtakas. Sila ay nagigit-gitan sa isang basa at maliit na peninsula na may lawak na halos 2 milya, nahaharap sa hindi maiiwasang pagsuko o pagkawasak. Tumingin ang general sa kaitaasan, sa nagkakumpol-kumpol na kulay ng mga Scottish na mapanuyang kumakaway sa taluktok ng Doonhill, at alam niyang ang kanyang hukbo ay nakulong na parang isang nag-iisang lobo sa isang makitid na kanyon. Nanalo si Leslie sa kampanya nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Ito ang sandali ng sukdulang checkmate. Sumulat si Cromwell ng mga liham sa parlamento noong araw na iyon. Hindi ng pagsuway, kundi ng malungkot at tapat na pagtanggap na nagpapaalam sa kanila na ang kanyang hukbo ay malamang na mapahamak. Ngunit ang hukbong Scottish, sa kabila ng kanilang napakalaking bentahe, ay nagtataglay ng isang sako ng depekto na mas mapanganib kaysa sa mga sibat ni Cromwell. Ang kapalaluan ng espiritual na katiyakan. Ang hukbo ng Scottish Covenanter, na nakahanay sa nangingibabaw na mataas na lugar ng Doonhill, ay pinanood ang paghihirap ng mga Ingles sa ibaba, lubos na kumbinsido na ibinigay na ng Diyos ang kanilang kinasusuklamang kaaway sa kanilang mga kamay. Ang burol ay nag-aalok ng isang malawak, tila maladiyos na tanawin ng miserable na kampo ng mga Ingles na nagbibigay sa mga Scots ng ganap na kontrol sa larangan ng digmaan. Ang estratehiya ni Leslie ay simple, walang kamali-mali at garantisadong magtatagumpay. Panatilihin ang mataas na lugar at hayaan ang disenterya at gutom na tumapos sa pagkawasak ng hukbong Ingles. Siya ay isang propesyonal, maingat na dalubhasa sa pagtatanggol na mas nakakaalam kaysa sa udyukin ang desperasyon ng mga veteranong sundalo ni Cromwell sa isang direktang pag-atake. Gayunpaman, ang perpektong depensang ito ay nagtataglay ng mga binhi ng sarili nitong pagkawasak na nakaugat hindi sa rasyonal na kalkulasyong militar kundi sa nag-uumapaw na panatisismo ng istruktura ng pamumuno ng mga Scottish. Si Leslie ay palaging binabantayan ng isang nakakatakot at makapangyarihan sa politikang grupo ng mga ministrong Covenanter, mga taong tulad ni Archibald Johnston ng Warriston, na ang autoridad sa relihiyon ay higit pa sa kadalubhasaan sa militar ni Leslie. Itinuring ng mga matitigas na klerigong ito ang kampanya hindi bilang isang geopolitikal na sigalot, kundi bilang isang banal na krusada, isang banal na digmaan, upang alisin sa mundo ang ipinapalagay na heresiya ni Cromwell. Masidhiya silang nangatwiran na ang paghihintay ay isang makasalanang kaduwagan, isang pagtataksil sa direktang pagkakataon na ibinigay ng Providence. Nakita nila ang malawak at nakulong na hukbong Ingles sa ibaba bilang isang malinaw at hindi dapat palampasin na instruksyon na bumaba mula sa kaitaasan at lipulin ang mga Amalekite. Nang mabilis, bago pa maubos ang pasensya ng Diyos. Bilang dagdag sa presyur, ang mga ministrong ito ay naglinis na sa mga hanay ng Scottish ng libu-libong karanasan, ngunit kulang sa sigasig na mga opisyal at kalalakihan. Ang tinatawag na malignants, na panimulang nagpahina sa propesyonal na sentro ng hukbo pabor sa sigasig sa relihiyon.
Ang kawalan ng mga bihasang commander ng kabalyerya at impanterya ay napatunayang nakamamatay sa kalaunan. Ang pressure sa politika at teolohiya ay naging isang napakalaki at nakakadurog na perfume na bigat kay Leslie, na ginawang lugar ng walang hanggan at masakit na sigalot ang tolda ng pamumuno. Desperadong nangatwiran si Leslie para sa pasensya, binabanggit ang mga taktikal na panganib ng pagbaba sa makitid na espasyo. Ngunit ang nag-aalab na mga hiling ng mga ministro at ang hindi mapakaling sigasig ng kanyang mga panatikong nakababatang opisyal ay tuluyang dumaig sa kanyang paghatol sa militar. Alam niya ang panganib, ngunit ang gastos sa politika ng pagmumukhang hindi mapagpasya ay masyadong mataas. Si Leslie, isang pragmatikong sundalo ngunit isang taong malalim ang commitment sa Covenant, ay napilitang magpasakop sa espiritual at politikal na kalooban ng bansa. Noong unang araw ng Setyembre, ibinigay niya ang nakamamatay at sakunang utos. Iiwan ng hukbo ang mataas na lugar at bababa mula sa Dune Hill papalapit sa posisyon ng mga Ingles, na naglalayong selyuhan ang puwang sa baybayin gamit ang kanilang laki at puwersahin ang isang mapagpasyang at agarang pagsuko. Kusa niyang ipinalit ang isang perpekto at hindi magagapi na depensibong kuta para sa isang pinagtatalunan, masikip, at dehadong larangan ng digmaan. At mula sa panig ng Ingles, nakita ni Cromwell ang sakunang pagkakamali na babago sa kasaysayan. Ang taktikal na paggalaw ng hukbong Scottish noong gabing iyon, mula sa gabi ng ikalawa hanggang sa umaga ng ikatlo ng Setyembre, ay isang obra maestra ng estratehikong kahangalan na itinulak ng kawalan ng pasensya sa teolohiya. Ang mga Covenanter ay bumaba mula sa relatibong kaligtasan ng Dune Hill at nagsimulang magsiksikan sa limitadong espasyo sa mababang lupain. Ito ay ang mabagal at magulong pagkilos ng isang napakalaking hukbo, kung saan ang kanilang lohistika at istruktura ng pamumuno ay agad na nagkakalas-kalas habang sila ay kumikilos. Sila ay tumulak ng napakalayo at napakabilis, na lumikha ng isang nakamamatay na bottleneck habang libu-libong tao, kabayo, at mabibigat na karwahe ang nagsisiksikan sa isang limitadong lugar. Sa paglilipat ng kanyang buong puwersa upang harangan ang kalsada sa baybayin, hindi sinasadyang nahila ni Leslie ang kanyang buong hukbo sa taksil at mahirap na lupain. Ang karamihan sa kanyang mga tauhan, partikular na ang kanyang pinakamahusay na kabalyerya at impanterya, ay nakasiksik na ngayon sa isang masikip at siksik na lugar. Ang kanilang kakayahang kumilos ay lubhang nalimitahan ng matatarik na pampang ng spot burn at ang baku-bakong lupa na patungo sa dagat. Ang spot burn, isang tila hindi mahalagang sapa na may taksil at malalambot na pampang, ay naging isang kritikal na taktikal na hadlang na humahadlang sa madaling pag-deploy ng mga Scottish at naghihiwalay sa kanyang mga gilid. Wings. Higit sa lahat, ang kanang gilid ng Scottish, na pinakamalapit sa kampo ng Ingles, ay mapanganib na ngayong nagsisiksikan, nakahiwalay, at epektibong naputol mula sa pangunahing katawan ng isang malalim na bangin. Ganap na ginawa ni Leslie ang kanyang napakalaking bilang na 3 sa isang aktibong pananagutan, isang malaki at madaling target. Si Cromwell, na ang paningin at taktikal na katalinuhan ang kanyang pinakamatalas na sandata sa labanan, ay agad na nakilala ang pagkakataon. Sumisilip sa kadiliman ng maagang gabi mula sa kanyang himpilan sa Broxmouth House, ang ang kanyang titig ay tumatago sa malabong anyo ng pagkakahanay ng mga Scottish. Nakita niya ang malaking pagkakamali. Ang paggalaw ng mga Scottish ay lumikha ng isang mahina at nakahiwalay na gilid at inilagay ang pinakamalaki at pinakamalakas na bahagi ng kanilang hukbo sa pinakamasamang pormasyon. Ang kawalang pag-asa ng general ay agad na napalitan ng nakakatakot at kalmadong kalinawan ng isang komander na napagtantong ang kanyang hatol na kamatayan ay kakarampot na lamang na naging isang sandali ng imposibleng tagumpay. Ibinigay na sila ng Panginoon sa ating mga kamay. Iniulat niyang sinabi kay General Lambert. Ang kanyang mukha ay panandaliang naliwanagan ng liwanag ng parol na nagpapakita ng isang mabangis na kagalakan na tanging katiyakan sa relihiyon ang makapagbibigay. Ang mga general ni Cromwell, kabilang ang mga tanyag na sina John Lambert at George Monk, ay mabilis na kinumpirma ang pagsusuri. Ang kanang bahagi ng Scottish ay nakalantad
nakahiwalay, at siksik na nakadikit sa bangin. Napagpasyahan na, isang all or nothing na pag-atake bago magbukang liwayway. Ito ay isang sugal na may nakababaliw na laki. Ang maglunsad ng 10,000 may sakit na tao laban sa 22,000 sariwang kalaban. Ngunit nakita ni Cromwell ang pagkakamali ng kaaway hindi bilang simpleng swerte, kundi bilang isang direkta at may layuning pagkakataon na ibinigay ng Providence upang iligtas ang kanyang hukbo at ang kanyang layunin. Aatakehin nila ang kanang bahagi ng Scottish nang may napakalakas na puwersa. Napupuksa dito bago pa man makapihit at makapag-deploy ang natitirang bahagi ng malawak na hukbong Scottish. Tumatakbo ang oras. Ang tunog ng ulan sa mga toldang canvas ay humalo sa malayo at mahinang ingay ng napakalaking hukbong Scottish na nananahanan sa kanilang masamang posisyon. Kung mapagtanto ng mga Scots ang kanilang sakunang pagkakamali at mahila ang kanilang mga tao pabalik sa nangingibabaw na kaitaasan bago ang unang liwanag ng bukang liwayway. Ang buong mapangahas na plano ay agad na mabibigo. Ang mga paghahanda ay isinagawa ng may tahimik at nakakatakot na katumpakan na tanging ang New Model Army lamang ang makakagawa. Ang mga rehimen ng mga sundalo sa lupa at sa kabayo ay maingat at pabulong na inilipat sa buong larangan. Ang kanilang mabibigat na bota ay naging tahimik sa basang damo. Ang mga opisyal ay nagsalita sa mahina at maikling mga utos. Ang kalansing ng asero at ang langit-ngit ng balat ay sinupil ng bakal na disiplina. Alam ng bawat sundalo na ang nakataya ay ang kanilang mga buhay, ang hinaharap ng Commonwealth, at marahil ang kanilang mismong mga kaluluwa. Ang kapalaran ng Britain ay nakasalalay sa kontroladong pagsulong ng 10,000 pagod at may sakit na kalalakihan sa pinakamalalim na oras ng gabi. Ika-4 na noon ng madaling araw ng Setyembre 3, 1650. Ang kadiliman ay ganap, mabigat sa makapal na hamog, ambon sa dagat, at ang basang amoy ng langis ng baril at malamig na lupa. Sa kabila ng makitid na kapatagan, ang mga rehimen ng kabalyerya ni Cromwell, ang maalamat na mga Ironsides, ay kumilos na parang isang disiplinadong makina. Ang kanilang mga galaw ay idinidikta ng mga tahimik na utos nina General Lambert at Monk. Sila ay direktang patungo sa kanang bahagi ng Scottish na nasa kalagayan pa rin ng magulong pagsisiksikan. Maraming tao ang natutulog o nagpupumilit pa ring hanapin ang kanilang pormasyon matapos ang mahaba at hindi mapakaling pagbaba noong gabi. Ang pag-atake ay tumama nang may brutal na bilis ng isang kidlat kung kailan ang kadiliman ay nasa pinakamalalim nito. Ang tunog ng pagsalakay ng mga Ingles ay lumilitaw mula sa hamog na parang isang dambuhala at aserong halimaw. Ang mga nangungunang elemento ng Ingles ay humampas sa mga rehimen ng vanguard ng Scottish. Tumatawid sa mababaw at maputik na pampang ng Spotburn at agad na nakipaglaban sa mga siksik na kabayo at sundalo sa lupa. Ang mga Covenanter, na umaasa ng isang banayad na pagkubkob o isang simpleng sagupaan lamang, at hindi isang malawakan at mapangwasak na pagsalakay sa kadiliman, ay lubos na nabigla. Ang kanilang pormasyon, na dati ng masama at siksikan, ay agad na nagsimulang bumigay sa ilalim ng matinding konsentradong puwersa ng hagupit ng mga Ingles. Dito napatunayan na ang propesyonal na disiplina ang nag-iisang pinakamahalaga at mapagpasyang salik. Ang mga sundalong Scottish ay matatapang at lumaban noong una nang may matinding galit. Ngunit nang mawasak ang kanilang mga hanay, ang kanilang mga walang karanasang kumander na marami ay mga bagong panatiko, ay hindi na maibalik ang kaayusan. Ang mga tao ay masyadong siksikan, literal na hindi sila makakilos, makapagkarga ng kanilang mahahaba at mabibigat na masket, o makapagpalakas sa kanilang gumuho na hanay sa harapan nang hindi nababangga ang sarili nilang mga kasamahan. Ang pinakamahusay na mga unit ng kabalyerya ni Leslie na nakulong sa sarili nilang magulong impanterya ay hindi nakapagsagawa ng pagsalakay o pag-deploy sa makitid na espasyo na naging dahilan upang mawalan sila ng silbi. Ang napakalaking bilang ng mga tao ay naging isang balakid na nagpapatalo sa sarili at paralisado. Ang New Model Army naman, sa kabilang banda,
ay lumaban ng may nakakatakot na propesyonalismo. Ang kanilang mga musketeer ay napanatili ang matatag at malakas na putukan. Ang kanilang mga pikemen ay nanatiling matatag sa mga disiplinadong pangkat na lumilikha ng isang hindi matitibag na pader. At ang kanilang disiplinadong kabalyerya ay nagsagawa ng isang tumpak at walang humpay na pag-atake, umiikot at muling bumubuo ayon sa mahigpit na pagsasanay. Hindi lamang sila sumalakay at huminto. Nilulo nila ang linya ng mga Scottish na parang isang alpombra. Ang nakatutok at konsentradong bigat ng kanilang mga pormasyon ay ginamit ang napakalaking bilang ng mga Scottish laban sa kanilang mga sarili. Ang kanang bahagi ng Scottish ay gumuho sa sarili nito ng may nakakangilong bilis. Ang labanan ay naging isang desperadong sagupaan sa malapitan, kung saan ang mga siksik na pormasyon ay napatunayang isang nakamamatay na pananagutan para sa mga Covenanter, na nayurakan ng sarili nilang tumatakas na mga kasamahan sa maputik na pampang ng Burn. Si David Leslie, habang pinapanood ang sakunang pagbagsak ng kanyang gilid mula sa kanyang posisyon sa spot house, ay desperadong nagtangkang magbigay ng mga utos na ilipat ang kanyang sentro at kaliwang bahagi upang tapatan ang pag-atake. Ngunit ang lupain, ang mga bangin, at ang matinding kaguluhan ay naging dahilan upang maging imposible ang agarang pagkilos. Ang kanyang napakalaking hukbo ay masyadong malaki para sa espasyo at ito ay sistematikong pinupunit mula sa loob palabas. Pagkatapos, sumikat ang araw. Habang ang mga unang sinag ng liwanag ay sumisilip sa malawak at malamig na bahagi ng North Sea, niliwanagan nito ang isang eksena ng ganap na pagkatay, kaguluhan, at hindi na mababawing pagkatalo. Sa eksaktong sandaling ito, nang makita ni Cromwell na ang kanyang kabalyerya ay nakalusot sa gilid ng Scottish at nagsimulang dumaan sa likuran ng sentro ng Scottish. Binigyang diin niya ang sandali sa kanyang sikat na sigaw sa labanan, isang pahayag ng parehong estratehiyang militar at relihiyosong katiyakan. Hayaang bumangon ang Diyos at hayaang mangalat ang kanyang mga kaaway. Ang paningin ng araw, ang dagundong ng mga kanyon ng Ingles, at ang hindi mapipigil at malawakang momentum ng pag-atake ni Cromwell ay ganap na nagpabagsak sa espiritu ng mga Scottish. Ang dating labanan ay agad na naging isang nakakatakot at hindi makontrol na pagtakas. Itinapon ng mga Scots ang kanilang mga sandata at tumakas patungong kanluran, isang magulong masa ng 10,000 kalalakihan na nagtatangkang tumakas sa mismong kalsada na binalak nilang harangan. Sila ay naharangan ng sarili nilang napakalaking mga tren ng bagahe at ng mga labi ng kanilang magulong hukbo. Ang kabalyerya ng New Model Army, na ngayon ay nagbago mula sa isang nakulong at desperadong puwersa tungo sa isang walang humpay na makina ng pagkawasak, ay hinabol sila sa mga bako-bakong bukid sa loob ng 8 milya patungong Haddington. Malupit na hinahadlangan ang anumang posibilidad ng muling pagtitipon. Tapos na ang labanan. Tumagal ito ng wala pang 2 oras, isang obra maestra ng biglaan at nakakagulantang na karahasan. Ang umaga ng Setyembre 3, 1650 ay nagmarka ng isa sa pinakamatalino at ganap na hindi balanseng tagumpay sa kasaysayan ng militar. Ang pagkatalo ng hukbong Scottish ay ganap. Sa loob ng wala pang 120 minuto, na-neutralize ng mga puwersa ni Cromwell ang humigit kumulang 3,000 sundalong Scottish at nakahuli ng nakakamanghang 10,000 bilanggong Scottish. Sinamsam ang kanilang buong artilerya, 200 bandila ng rehimen at lahat ng kanilang mga imbakan. Ang lahat ng ito ay nakuha sa halaga ng mas mababa sa 20 pagkawala sa panig ng Ingles. Ang pagkakaiba ay hindi maisip. Si Cromwell, habang sinusuri ang mapangwasak ngunit mahimalang resulta, ay napukaw sa malalim na paniniwala sa relihiyon. Sumulat siya ng mga liham pabalik sa Commonwealth Parliament na inaangkin ang tagumpay bilang isang direkta at hindi maikakailang kumpirmasyon ng kanyang tungkulin bilang instrumento ng Providence. Naniniwala siya na ang Panginoon ay personal na nakialam. Hinatulan ang mapagpanggap na sigasig ng Covenanter at natagpuan itong lubos na kulang. Ang mga estratehikong kahihinatnan ay agaran at sakuna para sa Scotland. Ang hukbo ng Scotland, sa larangan, ang tanging puwersa na may kakayahang hamunin ang Commonwealth, ay nalipol.
Ang kalsada patungong Edinburgh at Glasgow ay naiwang bukas na bukas, at ang buong politikal at militar na pundasyon ng paglaban ng mga Scottish ay agad na nawala. Ang Commonwealth, na nasa bingit na ng pagbagsak at potensyal na digmaang sibil, ay matatag na ngayong nakasiguro. Ang kapangyarihan nito ay mapagpasyang na ipakita sa Scotland. Gayunpaman, ang halaga sa tao ay napakalaki kahit matapos ang labanan. Ang 10,000 bilanggong Scottish na pagod, madalas ay sugatan, at marami ang naghihirap sa disenterya, ay naharap sa isang brutal na sapilitang martsa patungong timog sa England sa ilalim ng kakaunting bantay at kulang na mga mapagkukunan. Pinagkaitan ng sapat na pagkain at tubig at matinding nagdurusa sa disenterya, libo-libo ang namatay sa daan. Ang kanilang masakit na tadhana ay isang malupit at madilim na paalala ng brutalidad ng pakikidigma noong ika-17 siglo. Marami sa mga nakaligtas ay kinulong sa kalaunan sa ilalim ng kakilakilabot na mga kondisyon sa Durham Cathedral, kung saan daan-daan pa ang namatay o ipinadala sa sapilitang pagtatrabaho sa West Indies o indentured servitude sa mga kolonya sa Amerika. Isang malalim na pilat na nananatili sa kasaysayan ng ugnayang Anglo-Scottish. Pinagtibay ng Dunbar ang reputasyon ni Oliver Cromwell hindi lamang bilang isang mabangis na kapanalig, kundi bilang isang komander ng militar na may pinakamataas na kalibre. Isang commander na nakakaunawa na ang kapangahasan, kapag ipinares sa bakal na disiplina, ay kayang tumalo sa napakalaking bilang ng kalaban. Ito ang sandaling napatunayan niyang kaya niyang gawin ang isang krisis ng gutom at pagkakakulong tungo sa isang mapagpasyang tagumpay na babago sa kasaysayan sa pamamagitan ng matinding katapangan sa taktika at ang bakal na disiplina ng kanyang mga hukbo. Natagpuan niya ang nag-iisang kahinaan sa isang depensang hindi magagapi, ang nakamamatay na politikal at relihiyosong sobrang kumpiyansa ni Leslie. At sinamantala niya, ito nang may bilis at konsentrasyon ng puwersa na nakakamangha ang pagkamoderno. Ang pamana ng labanan ay ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang paghahambing. Ang tagumpay ng propesyonal na disiplina, organisasyon, at malinaw na utos ng militar laban sa hindi kontroladong sigasig, pakikialam sa politika, at isang hukbong paralisado ng internal na pagkakahati sa relihiyon. Tiniyak nito ang agarang kaligtasan ng English Commonwealth, panimulang binago ang balanse ng kapangyarihan sa British Isles, at kinumpirma ang landas ni Cromwell sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa Britain. Ito ay mananatili magpakailanman bilang isang patunay sa katotohanan na kahit na ang tsansa ay 3-1, kapag ang isang hukbo ay may sakit, napalilibutan, at nahaharap sa napipintong pagbagsak, ang isang solong at mapagpasyang hakbang na isinagawa sa perpektong sandali ay maaaring magpabago sa isang desperadong bitag tungo sa isang maluwalhati at hindi malilimutang tagumpay. Kung ang madulang kwento ni Cromwell at ang kampanya sa Dunbar ay pumukaw sa iyong interes sa kasaysayan ng militar, may 12-dosenang iba pang mga kahangahangang labanan na naghihintay na maikwento. Mag-comment sa ibaba kung anong labanan ang sa tingin mo ay dapat naming talakayin sa susunod. Pindutin ang subscribe button para sumali sa aming komunidad ng kasaysayan at huwag palampasin ang aming susunod na malalim na pagsusuri sa mga sandaling nagpabago sa mundo. Ibahagi ang video na ito sa iba pang mahilig sa kasaysayan. Ang pagpapalaganap ng mga kwentong ito ang tanging paraan para tayo ay lumago